somewhere out there, somewhere far away. I want Isang babae at isang lalaki na nag-uusap. Ang lalaki, na pinangalan ng Gang Jikan, ay tila nagdadala sa babae pabalik sa kanyang tahanan. Sinasabi ng babae na karangalan niya na dalhin siya pabalik ng pinuno ng sekta para bumisita. Mukhang hindi komportable ang babae sa sitwasyon. Sinasabi ng sect leader na ang Yuhang Town ay nasa loob ng lugar na kontrolado ng Green Mountain Sect, at maaari niyang dalhin ang babae pabalik doon para bumisita kung gusto niya. Sumasagot ang babae, salamat po, sect leader." Mukhang sinasabi ng sect leader na masunurin ang babae. Isang babae ang nakatanaw sa isang lugar kung saan maraming tao ang naglalakad. Sinasabi niya na sigurado siya na ang tavern na naruroon ay tinatawag na The First Tavern. Iniisip ng babae na ngayong nagbago na ang pangalan ng tavern, posible kayang nagbago na rin ang may-ari. At kung nagbago ang may-ari, ano na kaya ang nangyari sa kanyang kapatid? May mga kamay na galit na pumupukpok, at sinasabi na, "Buwisit. Nang ahas kang ikulong ako." May isang babae na naglalakad at mukhang galit. Sinasabi niya na kapag nagdala ng reinforcements ang kanyang senior brother, tiyak na babalatan niya ang lalaki at gagawing lantern. Nakakunot ang noo ng bida at nagtataka kung bakit mas masama pa ang pakinggan ng isa kaysa sa kanya. Sinasabi ng bida na bukod pa rito, hindi ba't nagpumilit kang manatili sa tavern? Ngayong natupad na ang iyong hiling, dapat kang maging masaya. May isang babae na inaabutan ng pagkain. Sinasabi ng nag-aalok na, "Heto, kainin mo ito. Huwag kang magutom hanggang sa mamatay sa loob ng lugar ko." Nagtataka ang babae kung ano ang gusto ng lalaki. Talaga bang binibigyan niya siya ng pagkain? Narinig kaya niya ang sinabi niya kanina? Nagtataka ang bida at sinasabing, "Ano? Ako ang gumawa nito, ayaw mo ba?" Ang bida na nakangisi at nag-iisip na sinabi ng kanyang guro na ang pagtrato ng mabuti sa isang hostage ay isang moral na pag-uugali. Bilang isang kontrabida, napakabait niya, kaya't papatak ang luha ng mga tao kapag nakita siyang ganito. May isang babae na nag-iisip tungkol sa mukha ng lalaki at kung may nakalagay na lason sa pagkain. Mayroon siyang napakasamang ngiti, talagang masamang tao siya. Lalasonan niya ba siya para mamatay sa halip na magutom hanggang mamatay dito? Nang bigla naman na tumunog ang tiyan ng babae kaya nagulat naman ating bida. Ayon pa sa babae na mamamatay na rin naman raw siya kaya kakain na muna siya bago mamamatay haha. May isang babae na kumakain. Iniisip niya na kahit mamatay siya, hindi siya mamamatay na isang gutom na multo. Pagkatapos ay bigla naman siyang natigilan, at agad na napunta sa langit. Ngunit syempre hindi naman talaga totoo yan dahil sa nag-iisip lamang ng sobra ang babaeng ito. Pagkatapos ay bigla naman na sinabi ng babaeng ito na napakasarap nga raw ng pagkain na ito, parang yung nagre-recap haha. Kasunod noon ay sinabi niya na habang umiiyak na napakabilis nga raw umepekto ng lason. May isang babae na umiiyak, may nagsasabi na, "Sect Leader Lu, ito ba ang dinukot mong disipulo?" Laking pagtataka naman ng babae dahil sa hindi pa nga raw siya patay. Pagkatapos ay sumigaw siya na "Master", ipinakita naman ng mukha ni Lorenzo na mukhang tae. May isang lalaki na tumitingin sa itaas, sinasabi niya na nandito na sila. Si Lorenzo ay tumitingin sa baba, may nagsasabi na, "Ang aking kaawa-awa at sinumpang taberna, at ikaw ba ang may-ari ng taberna na ito?" Iniisip ni Lorenzo, ayon kay Rengia. Walang presensya ng martial artist ang taong ito sa kanya. Habang nagpapalabas ng kapangyarihan si Lorenzo, iniisip niya na, malalim na sinasaktan ang aking mahalagang disipulo at hawak ang disipulo ng Sword Spirit Sect bilang bihag. Si Lorenzo ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Sinasabi niya na, "Ibigay mo ang bastard na yun at iiwanan ko sa iyo ang isang buong bangkay." Sarkastikong sumagot ang bida, ngayong lumitaw ang isa pang Lorenyi. Ang sitwasyon na ito ay nagpaparamdam sa akin ng deja vu. T.N. Lorengia at Lorenyi ay acronym para sa walang sinuman sa Chinese. Naisip ng babae, hindi lamang niya alam ang pangalan ng senior brother kundi pati na rin ang pangalan ng master.
Naisip pa ng babae na habang pinagmamasdan ng bida na, ibig sabihin nakikipaglaban siya sa atin kahit na alam niya kung sino tayo, at may mali. Naisip ng babae na, sinabi niya na nakakaramdam siya ng deja vu, maaari kayang matagal na niyang ginagawa ito. Naisip ng babae na, ang ordinaryong hitsura niya ay dapat na isa ring camouflage, sino ba ang lalaking ito? Sinasabi ni Lorenzo, hindi ka ba handang ibigay siya? Sinasabi ni Lorenzo, kung gayon huwag mo akong sisihin sa hindi pagiging madali sa iyo. Sumisigaw ang babae, Master, itigil mo, at kilala ka ng lalaking ito. Mayroong isang bagay na hindi tama tungkol dito, umaarte siya. Nagulat naman ang tanga na si Lorenzo, at sinabi habang nagmumukang burat na hindi na nga raw niya ito kayang pigilan pa. Pagkatapos ay nagpatuloy na sa pag-atake ang tanga. Sumisigaw si Yi, lahat, mangyaring lumikas mula dito. Nang bigla namang na malakas na sumigaw si Chenkyu, na mag-ingat nga raw si Yi. Pagkatapos ay napatingin naman sa itaas si Yi dahil sa papalapit na sa kanya ang pag-take ng burat na si Lorenzo. Ngunit sa hindi inaasahan ay may samalag sa pag-atake ni Lorenzo, at tila pamilyar ang taong ito. Ipinakita ang samalag sa atake, ang taong ito ay ang alagad ng bida. Nang makita naman ni Yi ang babae ay tila nakikilala niya naman ang babae. Bago ang eksena na iyon ay ipinakita ang babae na tinatanong ang ating bida na kung talagang araw ba nagag-ana ang bagay na ito. Sumagot naman ang bida na magtiwala nga raw ito sa kanya dahil sa pamilyar na nga rin raw siya sa mga bagay na ito. Sabi ng bida, ito ang maalamat na panuntunan na walang makakakilala sa iyo basta't nakasuot ka ng maskara. Makikita naman ang hot na katawan ng babaeng ito. Pagkatapos ay nagkaharap ang mga karakter tila lumalaki ang tensyon. Ang bida ay nagsasalita, na tila nagpapanggap na takot, hindi mo lang sinira ang aking taberna, kundi inatake mo pa sa publiko ang isang miyembro ng Iron Shirt Sect at ang mga inosenteng sibilyan. Ganoon ba kasama ang Sword Spirit Sect? Natatakot ako, si Chenkyu ay nagsalita, Li Ziwei, Yi. Ayos lang ba kayong lahat? Nag-iisip si Lorenzo, ang damit na yon, siya ba ay mula sa Thousand Poison Sect? Mayroon ding isang tao mula sa Iron Shirt Sect at isang grupo ng mga hamak na sibilyan? Nakakabahala ito. Umasta ako dahil sa galit kanina. Hindi ko inaasahan na haantong ito sa ganito. Dagdag pa ni Lorenzo sa kanyang isipan, at saka, sinabi ng batang to na may kakaiba rito, kaya ginagawa nila ito ng sinasadya. Sabi ng babae, oho, mas maraming tao sa lugar na ito kaysa sa inaasahan ko. Sabi ni Yi, kahit ang konstableng mula sa Iron Shirt Sect at si Yi ng Thousand Poison Sect ay nandito. Sabi ng isang karakter, at itong tatlong ito, ang isa ay mukhang isang mayaman na tanga, ang isa naman ay mukhang isang normal na tanga at mayroon ding isang kaina-hinalang maliit na brat. Sabi ng babae, ang porma sayo na ito, hindi ba kayong tatlo ang nangungunang tatlo sa kompetisyon ng martial arts ngayong taon? Sabi ni Main, para mapuksa ang lahat ng Martial King Realm martial artist sa loob ng kompetisyon, kayong lahat ay kahanga-hanga. Sabi ng isang karakter sa kanyang isipan, habang nakatingin kay Main, ano kaya ang pinagsasabi ng babaeng yan? Sabi naman ng mga babae, narinig ko na ang kampyon sa martial arts competition ngayong taon ay galing sa Yuhang Town, pero sila talagang tatlo. Sabi ng isang karakter, imposible, kilala ko si Li Ziwei. Palagi siyang waiter sa loob ng First Tavern. Sabi naman ng iba, tama, naging may-ari siya ng tavern noon dahil sa hindi malamang dahilan, may mga chismis na nagsasabing nagpa-practice siya ng martial arts, pero hindi naman siya magaling doon. Sabi ng isang karakter, tama, narinig ko na duwag siya at palaging binubuli. Sabi naman ng iba, tama, kung malakas talaga siya, paano siya nabubuli noon? Tila naiinis naman ang bida sa kanyang naririnig sa mga Marites. Sabi ni Main, tama, curious din ako. Sabi rin niya sa kanyang isipan, paano kaya ang isang ordinaryong tao na mukhang mahina ay biglang naging malakas? Hindi lang siya naging may-ari ng tavern, sinunggaban din niya ang championship sa loob ng martial arts competition. Galit na sabi ng bida, tigilan niyo na ang mga bagtong, sabihin niyo sa akin kung bakit kayo nandito. Sabi rin niya sa kanyang isipan, saan galing ang tatlong ito? Nalaman nila ang sikreto ko sa ilang salita lang, sabi ng alagad, Master, kilala ko ang taong ito. Isa siyang intelligence peddler, ang may-ari ng Shadow Moon Pavilion, Yumian. Sabi naman ng bida, paano mo nakikilala ang lahat? Ang babaeng ito ang pinakamagaling sa paghahasik ng Discord,
Palagi siyang nagdudulot ng gulo kahit saan sa ngalan ng pag-aalis ng mga tao ng demonic sect, isa siya sa mga dahilan kung bakit kinamumuhian ng mga tao sa Jianghu ang demonic sect. Naisip ng bida, kaya ang imahe ng demonic sect na gumagawa ng masasamang gawain ay gawa-gawa niya. Inapi ba talaga ako? Sabi ng alagad, hindi tama yan. Napakalakas ni Master, hindi mahina si Master gaya ng sinabi niya. Anong klaseng tao ang maglakas loob na sabihin na miyembro sila ng demonic sect? Naisip ng bida, ibig sabihin ba nito na mas masama pa ang demonic sect kaysa sa sinasabi ng babaeng ito? Habang pinagmamasdan ng bida ang kasama niyang galit na gustong manakit, naisip niya, Ziwer, kalma lang, natatandaan mo ba ang sinabi ko sa iyo? Sabi ni Ziwer, sige Master, makakasigurado ka, kung may magtanong sa akin tungkol sa demonic sect, susundin ko ang tatlong hindi, rule, hindi ako pamilyar, at hindi ko alam. Sumigaw si Yi, hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi ninyong lahat at ano ang ibig ninyong sabihin. Dagdag pa ni Yi, pero kapatid Wei, ang pagkakakilanlan ni Li Ziwer ay iniimbestigahan ng Iron Shirt Sect. 2 taon na ang nakalipas, dumating si Li Zier sa Yuhang Town at naging waiter sa loob ng First Tavern. Malinis ang kanyang background, at parehong patay na ang kanyang mga magulang, mayroon lamang siyang pinsan na kasalukuyang hindi alam kung nasaan. Palagi siyang mabait sa mga tao sa paligid niya, ang tavern na ito ay binili ni Chen Wujian at ibinigay sa kanya. Para sa kanya na makuha ang kampyonato sa loob ng kompetisyon ng martial arts ay maipapaliwanag bilang palihim siyang nagsasanay ng martial arts. Ano ba, galing ka ba sa CIA? Bakit mo ako iniimbestigahan ng palihim? Naisip ng bida, kung totoo ang sinabi niya, nasabi pa ng ating bida, na kung gayon napaka-cool nga raw niya, nagmumukhang tanga na naman ang ating bida haha. Dagdag pa ng bida habang may nakakatakot na mukha, espesipikong pumipili ng alt account, kung saan parehong patay na ang kanyang mga magulang, at hindi nakakalimutang gumawa ng hindi kilalang pinsan, na nagtatayo ng isang inosenteng imahe sa loob ng maraming taon. Naisip ng bida, kaya ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay isinasaalang-alang ang mga problemang ito, nagkamali ako sa kanya. Bakit ayaw itago ng lahat ng kontrabida ang kanilang ginagawa? Bakit hindi siya umarte bilang isang mabuting tao sa ibabaw at gawin ang lahat ng masasamang bagay na ito ng palihim? Pinapahirapan niya ako ngayon. Higit pa rito, gaya ng inaasahan mula sa numero 1 ng Jianghu, kahanga-hanga siya. Lahat ng ito ay isang maling pagkaunawaan, sabi ni Yu Main, naniniwala ako sa mga salitang nagmumula sa isang miyembro ng Iron Shirt Sect, ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na sinabi ng leader ng Green Mountain Sect na sila ay mga bakas ng demonic sect na nasa loob ng Yuhang Town. Si Yu Main ay nagpahayag, may kakaiba sa bagay na ito. Nag-aalala ako na ang taong mula sa demonic sect ay kukuha ng pagkakakilanlan ng isa at makikisalamuha sa karamihan. Ang babaeng ito ay sumigaw, hindi yan, hindi siya mula sa demonic sect. Tinawag naman siya ng kanyang kapatid, grabe ngayon ko lang nalaman na kapatid pala ng batang ito ang hot na babae na yun. Ang bida na mukhang tanga ay naisip na may nakatagong karakter pa raw pala. Ang babae ay nagbulong, kilala ko siya 2 taon na ang nakalipas. Ang babae ay nagpatuloy sa pag-iisip, nakikita ko ang presensya ng lahat, ang kanyang presensya ay pareho pa rin mula sa 2 taon na ang nakalipas. Ang lalaki ay nagtanong sa kanyang sarili, presensya, maaari bang makita ang presensya? Pagkatapos ay bigla naman na nagulat ang ating bida, dahil sa nakita niya ang manyakol na si Gong Jiken sa likod ng kapatid ng kanyang disciple. Dito na po natatapos, maraming salamat sa panunood.